Dadaan ka sa operasyong ito. Pakiusap, pumunta ka sa unang slide para sa graph. Kinuha ito bago magsimula ang pagharang. Ang hilaga ay nasa itaas. Makikita mo ang linya ng pagharang sa gitna ng graph na tinutukoy ng pulang putol-putol na linya. Ang mapang ito ay kinuha mula sa aming pinagsasaluhang larawan ng operasyon na ginagamit namin para payagan ng mga leader na makita ang nangyayari halos real time. Kumuha lang kami ng mga screenshot para ipakita ang mga aksyon at aktibidad. Ang hindi pinapakita ay kung gaano talaga kasikip ang lugar na ito at ang mga manghang trabaho na ginagawa ng ating mga mandaragat para matiyak na makakakilo sila sa loob at paligid ng isang napakaabalang katubigan. Ang hindi rin ipinapakita dito ay ang napakalakas na puwersa ng mga fighter jet, mga eroplano ng intelihensya, mga helicopter at iba pang mga puwersang sakay ng barko, kabilang ang mga eroplano para sa pagre-refuel na lumilipad sa ibabaw ng lugar ng harang na ito. Mapapapansin mo na ang mga puwersa ng Stiwa ay kulay asul at ang mga barkong Iranian ay kulay pula. Nung sinimulan namin ang harang na ito, merong 7 barko na naging dahilan ng pag-aalala para sa sentral na komando ng ZIWO. Gamit ang iba't ibang kagamitan at sa tulong ng tanggapan ng intelihensyang pandag at iba pang ahensya, sinimulan ng puwersa ang paghahanap sa mga posibleng sasalo o haharang. Alas 10 ng umaga sa Eastern Standard Time. Susunod na slide. Ngayon ay alas 2:40 ng tanghali, oras ng silangan, 2 oras at 40 minuto matapos magsimula ang pagharang, habang sinusubukan ng mga barko na tumawid sa linya. Kumikilos na ang mga puwersa ng ZIWO. Sa unahan nila ay may iba't ibang asset para sa intelihensya, pagmamanman, reconnaissance at mga operasyong taktikal. Hindi nagtagal, naramdaman at naranasan ng mga tumatakbo ang lakas ng pakikidigma ng Estados Unidos laban sa kanila. Ang pangunahing barko, kadalasan isang destroyer gaya ng ipinapakita rito, kasama ng lakas ng impapawid ng grupo ng atake ng USS Abraham Lincoln, ay nagsimulang gumalaw papunta sa mga barkong iyon. Sa bawat punto, magpapadala ng babala ang US Navy. Isang batang mandaragat, junior na opisyal sa tulay ng isa sa mga destroyer na ito, ang kumuha ng mikropono at nagpadala ng sumusunod na mensahe. Huwag subukang lusutan ang blockade. Ang mga sasakyang dagat ay sasakyan at sasamsamin kapag dumadaan papunta o mula sa mga pantalan ng Iran. Lumiko pabalik o maganda na masakyan. Kung hindi ka susunod sa harang na ito, gagamit kami ng puwersa. Habang ipinapadala ang mensaheng ito, gaya ng sinabi ko, nararamdaman at nakikita ng mga komander ang presyon sa paligid. Isa itong makinang pulidong-pulido na ensayo at naisagawa na ng 13 beses mula nang magsimula ang harang. Susunod na slide. Mahigit 20 tumatakbo ang dumaan. 4 na oras na mula nang magsimula ang harang. Makikita mo ang ilang mga barko na umiikot pabalik. 12 ang nanatili sa linya ng harang at isa na hindi ipinapakita dito sa silangan ay umikot pabalik bago pa man subukang tumawid. Kung may barkong tatawid sa harang, gagamit ang atin mga mandaragat ng mga taktika para harangin ito. Kung kinakailangan, sasakyan namin ito at kukunin ang kontrol sa harang. Kasama dito ang mga paunti-unting hakbang, opsyon sa paggamit ng puwersa gaya ng mga putok na babala at iba pang hakbang. Susunod na slide. Ang huling graph na naitala noong 11:20 ng gabi ng ika-14 ng Abril ay nagpapakita na ang mga kapitan ng lahat ng barkong ito ay gumawa ng makalinong desisyon na huwag gumalaw, dumaan o subukang lusutan ang blockade na ito. Gaya ng sabi ko, 13 barko ang nagdesisyon ng tama. At darmi a volta. At habang patuloy naming pinananatili ang harang na ito ayon sa utos ng kalihim at ng Pangulo, anumang sasakyang dagat na tumangging sumunod sa aming mga tagubilin ay haharapin ng naayon. Hanggang ngayong umaga, hindi pa kinailangang magsagawa ng pagsakay sa anumang particular na barko ang CCIUA Central Command. At nais ko ring ipaalala na nagsasagawa rin kami ng mga katulad na aksyon at aktibidad ng maritimong pagharang sa lugar ng aming responsibilidad sa Pasipiko laban sa mga barkong umalis mula sa rehiyong iyon.
Bago namin simulan ang pagharang. Bago si Almirante Cooper, tinutukoy ko ang mga mandaragat at mga marinong Amerikano na nagpapatupad ng espesyal na pagharang gamit ang aming mga destroyer at puwersa sa ibabaw ng dagat. Kapag pinag-uusapan ng Amerikanong destroyer, dapat nating maintindihan ang mga kakayahan nito. Ang Arleigh Burke class ang haligi ng surface fleet ng Amerika. Mahigit sa 150 metro ang haba, may bigat na 9,000 tonelada at sila ang mga sports car na hukbong dagat ng Estados Unidos. Mula sa ilalim hanggang sa tuktok ng palo, halos 10 palapag ang taas nila at ang 4 nilang makinang turbina ng gas ay kayang magpatakbo ng barko ng higit sa 30 buhol. Ang mga barkong ito ay armado ng mga missile para sa depensa sa impapawid, cruise missile, missile laban sa barko, rocket, torpedo at 5 pulgadang kanyon. Maraming sistema ng elektronikong pakikidigma, mga helicopter na nakasakay na nagpapalawak ng abot at kakayahan ng bawat isa sa mga destroyer na ito. Pero sa lahat, ang pinakamahalagang sandata sa mga barkong ito ay ang Amerikanong mandaragat. Mahigit 300 mandirigma ang siyang kaluluwa ng mga barkong pandigma na ito. Sa dagat, sa loob ng ilang buwan, sa ilalim ng CENTCOM, sila ay nagtatrabaho 24 na oras bawat araw sa tuloy-tuloy na kahandaan, naghahatid ng resulta para sa ating pinagsamang puwersa. Mainit sa silid ng makina. Ang mga inhinyero ang nagpapanatili ng ilaw at kuryente ng barko, laging handa para sundin ang utos mula sa tulay. Sa tulay na iyon, ang ating mga mandaragat ay laging nagbabantay. Minamaneho ang barko ng taktikal at ligtas sa laging masikip na karagatan. At marami talagang nangyayari sa labas. Parang nagmamaneho ka ng sports car, dumadaan sa parking lot ng supermarket tuwing swelduhan na may libu-libong bata habang sinusubukan mong imaniobra papunta sa barko. Sa ibaba sa SIC, ang sentro ng taktikal na digmaan ng barko, doon ginagawa ang mga desisyon. Habang lumalabas ang mga banta, ang mga batang marinong ito ang gumagawa ng mga desisyon sa mismong sandali para tukuyin at harapin ang mga banta at palagi nilang natutupad ang kanilang tungkulin. Ang mga barkong ito ay pinatatakbo ng pinakabatang marinong kasapi ng ating Surface Navy. Ang timonero, ang marinong naka-duty sa tulay, ay kadalasan may edad lang na 18 o 19 at sila ay pinagkakatiwala ang imaneho ang barkong pandigma na ito sa parang paradahan ng supermarket nang hindi sumasagi sa kahit ano. Ang opisyal ng manobra, isang opisyal na may ranggo, ay kasing bata rin na kadalasan ay ilang taon pa lang matapos magtapos sa kolehiyo. Sila nagbibigay ng utos sa batang timonero kung saan dadalhin ang barkong pandigma ng Amerika para tuparin ang misyon na ibinigay sa amin ng kalihim at ng Pangulo. Sila ay mga mandaragat na napakahusay ang pagsasanay. Sila ay pinamumunuan ng mga bihasa at batikang leader habang umako ng malalaking responsibilidad. Ikinararangal ko at ipinagmamalaki ang hukbong dagat ng Estados Unidos. Pinipipili ng mga mandaragat na ito ang hindi madaling daan ng makasaysayang Surface Navy at naghahatid sila ng resulta araw-araw. Bilang pagtatapos, itinatampo ko ang isa sa mga mandaragat ng Surface Navy at pinupugaya ng ating mga nasawi. Ngayon, inaalala natin si Midshipman Robert Thompson ng USS Lafay na namatay ngayong araw noong 1945. Namati siya sa paglaban sa sunog kasamang 31, iba pa ng tamaan ng 2 eroplanong kamikaze ng mga Hapones ang kanilang barko. Pumanaw siya 1 linggo matapos ang kanyang ika-22 karawan at ginawaran siya ng postumong Navy Cross. Ngayon, inaalala natin si Midshipman Thompson at ang ating mga veterano na ikalawang digmaang pandaigdig na nagbibigay sa atin ng napakagandang halimbawa. At para sa mga surface na mandalagat na kasalukuyang naglilingkod, dalhin ninyo ang tapang, tibay at determinasyon na iniwan sa atin ng mga veteranong ito sa inyong mga araw-araw na tungkulin. Ngayon, ipapasa ko ang salita kay Almirante Cooper para magulat siya tungkol sa kanyang kamakailang paglalakbay sa rehiyon. Magandang araw. Salamat sa paanyaya, Ginoong Kalihim. Karangalan makasama kayo, Pangulo. Karanggalan kong katawanin ang mahigit 50,000 Amerikanong tauhang militar na kasalukuyang nasa gitnang silangan para suportahan ang mga operasyon.
At napakaganda na may pakita ang mga pambihirang pagsisikap ang ating mga mandirigma na kumikilos sa unahan at ang mahahalagang pakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong rehiyonal na patuloy na umuunlad. Kagabi lamang akong gumalik mula sa aking ikalawang paglalakbay sa gitnang silangan sa loob ng 15 araw. Magkaiba ang mga pagbisitang iyon. Una, tungkol ito sa mga operasyon laban sa Iran at ikalawa, sa paglalakbay na ito habang may tigil putukan na. Talagang magkaiba. Sa dalawang huling biyahe, binisita ko ang ating mga tropa na nakadeploy sa mahigit 70 iba't ibang lugar sa rehiyon na ang layo sa malaking bahagi ay mula Florida hanggang Arizona. Naniniwala ako na ang lahat ng tagumpay ay nagsisimula at nagtatapos sa mga tao natin. Kitang-kita mo naman yon. Sa mga pagbisitang iyon, personal kong kinilala ang 100 miyembro ng serbisyong militar dahil sa kanilang tapang, lakas ng loob at inisyatiba sa gitna ng putukan at pagganti ng putok. Tuwing nakakausap ko ang mga kabataang ito sa larangan, sobra akong nai-inspire sa kanilang tapang, tibay at dedikasyon. Talagang kahanga-hanga ang kanilang mga kwento. Sa maraming pagkakataon, nakita mo na itong nangyari sa telebisyon. Sinira ng mga fighter jet pilot ang Iranian launcher bago pa ito makapagpalipad ng missile laban sa Amerikano at kaalyado. Tinamaan ng military target sa Tehran ng labing 3,000 beses sa pag-atake. Nakilala ko ang mga team na nagbalik ng ating mga piloto ng F-15 nang ligtas mula sa Iran at narinig ko mismo ang mga kwento nila. Tunay na mga bayani, nakasama ko ang tropa na gumamit ng mga bagong taktika at teknolohiya sa labanan. Hindi ko pwedeng talakayin ang mga teknolohiyang iyon, pero ang mga kabataan ay nagbubukas ng bagong landas. Nakaka-inspire talaga. Nakita ko ang mga team na nagpapalipad ng ating mga droneng pang-atake laban sa Iran. Dinala namin dito sa Amerika ang mga Iranian drone, inayos gamit teknolohiyang Amerikano at ibinalik. Sobrang epektibo nila. Nakausap ko ang mga team na araw-araw gumagamit ng artipisyal na intelihensya para salayin ng maraming impormasyon at pabilisin ang desisyon. Pero lagi may mga tao nakasali sa prosesong ito. Nakilala ko ang mga team natin sa Space Force at mga eksperto sa cybersecurity na tahimik ang trabaho pero napakahalaga ng epekto. Nakita ko ang mga logistician at maintainer natin doon. Walang ibang hukbo sa logistics na kasing galing ng LDW FIUA. Ang grupong ito ay gumagawa ng pambihirang trabaho, naglilipat ng libu-libong tonelada araw-araw. Nakipagkita ako sa ating mga tagapagtanggol sa Impapawid na nagpatumba ng mga balistikong misil ng Iran. Ang mensahe ko sa grupong ito, check na nailigtas nilang libu-libong buhay sa gitnang silangan noong Epic Fury. Sa kabuuan, ang aking pagsusuri matapos ang mga paglalakbay na ito ay lubos na motivated, nakatutok, alerto at handa ang ating tropa. Ginagamit natin ang panahong ito para mag-armas muli, mag-restructure at i-adjust ang ating mga taktika, teknika at pamamaraan. Walang hukbong nakakaangkop gaya ng sa atin, kaya ito ang ginagawa natin na yung tigil putukan. Tungkol naman sa mga katuwang. Ang usapan sa mga kaalyadong rehiyonal, sibilyan at militar ay nagpatibay ng ating pangako sa seguridad ng rehiyon. Higit pa riyan, ngayong magkasama na tayong lumaban, masasabi kong mas matibay na ang ating mga ugnayang militar kaysa dati habang patuloy nating pinananatili ang isang aktibong, depensibong posisyon sa buong rehiyon ngayong panahon ng tigil putukan. Sinasaklaw ng posisyong ito ang buong tangway ng Arabia mula hilaga ng Iraq hanggang hilaga ng Golpo ng Arabia. Sa pagtatayo ng pinakamalaking panangga sa impapawid sa mundo sa gitnang silangan na talaga tayo ng espesyal na sinanay na tagapagtanggol mula Nesnewa kasama ang mga sundalo ng kaalyadong bansa, magkatabi talaga. Para malaman mo ang kontribusyon at epekto nila, personal na kilala ng hari at prinsipe tagapagmana ng barem ang ating mga sundalo sa pangalan. Ipinahayag ng mga leader ang pagpapahalaga sa ating militar na laging kasama ng mga kaalyado bilang suporta sa panrehiyong depensa. Damdamin ito ay pinagsasaluhan ng lahat ng kaalyado sa Golpo. Paulit-ulit kong narinig, kasama ninyo kami. Tulad ng sinabi ng kalihim at ng Pangulo, ang Bahrain, Emirados, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait at Jordan ay mga pangunahing kasosyo. Nakipagpulong ako sa kanilang liderato at tropa. Nakaka-inspire at tapat sila sa mutual na depensa, pinoprotektahan ang Amerikano at sarili nilang bansa. Wala nang mas mabuting kasosyo kaysa Israel. Nagkaisa ang 4 na pinakamahusay na puwersang pangimpapawid sa mundo, hukbong impapawid ng Israel, Yemener Seiwa, hukbong dagat at Marine Corps at paulit-ulit nilang nalampasan ang ating mga layuning militar. Nitong 2 linggo, nakipagpulo ako sa pinuno ng depensa ng Israel para tiyakin ang ating pagkakahanay at pagkakaisa.
Sa huli, binibigyang pugay ko ang matatapang na sundalong tumutugon sa tungkulin. Maraming salamat. Salamat. Tatanggap ako ng ilang tanong. Pwede kang magsalita. Salamat. Alexander Ingersoll, One American News, ang nasirang command at control ng mga Iranian ay may epekto ba sa kasalukuyang tigil putukan? Paano natin ipapataw ang tigil putukan sa kalabang halos wala ng command at control? At isa pang tanong tungkol sa mga Houthis. Naging problema ba ang mga Houthis sa kipot ng Hormuz at sa kipot ng Bab al-Mandab sa Pulang Dagat? O mino-monitor ba natin ito sa paraang militar? Salamat dito. Tama ka tungkol sa tigil putukan. Mahina na ang kanilang command at control, kaya nasa pinakamababang antas na ang kakayahan nilang magsalita, makakita at makaramdam. Ito ang pinakamasama nitong naging kalagayan. Mataas ang motibasyon nilang panatilihin ang tigil putukan. Alam nila na ang paglabag sa tigil putukan ay magdudulot ng muling pag-atake ng puwersa ni Admiral Cooper na masama para sa kanila. Malaki ang insentibo nilang panatilihin ang tigil putukan kahit hindi sila makapag-usap o organisadong tulad ng gusto nila. Samantala, hindi pa rin nakikialam ang mga Houthi. Na sa tingin namin ay isang magandang desisyon mula sa kanila. Naniniwala ako na ipinapakita nito na sa loob ng mahigit isang taon sa Operasyong Rough Rider, nagkaroon tayo ng matinding kampanya na nagpamalas ng takayahan ng mga Amerikano, kaya nag-aalangan silang kumilos sa kipot na yon. Sa tingin ko, yon ay magiging isang napakasamang desisyon. Magandang araw mga sekretaryo, mga Gino. David Zia, Real America's Voice. Dahil dumarami ang komersyal na transportasyon, umaabot sa 130 barko ang dumadaan araw-araw. Kailangan mag-angkla at maghintay ang mga barko bago makadaan sa kipot. Mayroon na bang anumang progreso tungkol sa isang internasyonal na puwersa na papalit sa mga escort na pinangungunahan ng militar ng Estados Unidos o anumang katulad dito? Mayroon bang kukusang loob na gawin yon? Magandang tanong yan. Sa pamatagalan, Dapat lang. Marami usapan tungkol sa nakita natin sa labang ito mula sa mga kaalyado, bukod pa sa mga nabanggit ni Admiral Cooper sa rehiyon na talagang kahanga-hanga. Marami sa ibang kaalyado, puro salita lang at walang ginawa. Sabi ng Pangulo, ito ay rutang pandagat na hindi masyadong gamit ng kalakalang Amerikano. Hindi tayo umaasa sa enerhiya mula sa kipot ng Hormuz, pero umaasa ang Asya, Europa at malaking bahagi ng nalalabing mundo. Kaya ang kakayahan nila na magtipo ng kolektibong depensa o buksan ang mga kipot ay magiging isang napakagandang bagay. Madalas natin marinig at makita ang usapan tungkol dito. Pero nang magsimula ang putukan at kailangan natin sila, wala sila sa kipot. Hindi sila sumama sa atin. Hindi ginalaw ng mga leader ang hukbong dagat nila. Kung kikilo sila pagkatapos gawin ng CENTCOM ang mabigat na trabaho, ayos lang. Dapat hindi lang ang hukbong dagat ng Estados Unidos ang nagbabantay sa mga daanan ng tubig, kundi pati ibang bansa rin. Kapag natapos ito, gaya ng paniniwala namin, malugod namin tatanggapin ang ibang bansa pagkatapos. Pero hindi kami dapat laging umasa sa Amerika para sa mabibigat na gawain. Ito ay mensahe para sa mundo at sa mga kaalyado. Maaring magkaroon ng bombang nuklear ang Iran. Sino ang kikilos dito? Amerika lang. Dapat mamuhunan ang ibang kaalyado sa kakayahan nila para magpakitang puwersa at yampanan ang mahahalagang gawain tulad ng pagbubukas ng kipot. Kaya hindi kami umaasa, pero magiging kamangha-mangha kung mangyari iyon balang araw. Salamat, Sekretaryo, at sa inyong oras. May mga tanong ako. Alam ko na sinabi ninyo, ilang linggo nang nakalipas, na ang pinakamataas na pinuno ng Iran ay nasugatan at nasira ang muka. Meron po ba kayong update kung siya ay buhay pa sa ngayon? Kaya, isa pang tanong para sa inyo. Nagbahagi ang mga account ng Embahada ng Iran ng video ni Jesus Cristo na pinapatay si Pangulong Donald Trump sa marahas na paraan. May sagot ba ang Pentagon dito kasama ang katotohanang ilulunsad ni Jesus, niya si Trump sa impyerno? Admiral Cooper, maaari niyo bang ibahagi ang obserbasyon niyo sa moral ng mga sundalong Amerikano sa gitnang silangan? Palagay ko, gusto talagang malaman ng mga Amerikano ang mga karanasan at testimonya nila. Sa tingin ko, pareho lang ang kalagayan ng individual na binanggit mo. Wala masyadong galing sa kanya ngayon na iintindihan dahil sa takot. Buhay pa raw siya, sugatan at disfigurado, pero pareho pa rin ang kanyang kalagayan. Tungkol naman sa isang video na gaya nito, malinaw na nakakadiri ito at wala sa realidad. Maraming sinasabi ang Iran sa larangan ng propaganda na puro kasinungalingan at ang kanilang mga kilos ay pawang kasinungalingan din.
Hindi namin tinatarget pero kitang-kita namin ang mga misil na tumatama sa pasilidad ng sibilyan, ospital at hotel sa mga bansang nasa Golpo. Sabi nila, mga target militar lang ang tinatarget namin. Pero nakikita namin, tinatamaan ng mga drone at misil ang mga target na sibilyan. Magsisinungaling sila at manipulahin sa iba't ibang paraan gaya ng nakasanayan na natin. Sa huli, kailangan nilang umupo sa mesa at magkasundo. Ipinapasa ko ang salita kay Admiral Cooper. Gusto ko lang palakasin ang sinabi ko kanina. Mataas ang moral. Mabilis din napapansin ng militar ang lagay ng moral kapag kasama ang mga tao. Malinaw na ang mga ito ay motibadong kabataang lalaki at babae. Nagsulat ako ng liham sa simula ng operasyon para sa mga kasamahan sa unahan at sinabi kong magiging napakahalaga ang misyong ito. Ang maglingkod kapag may nagagawa kang pagbabago, gaya ng sinabi ng kalihim at ng Pangulo, ay napakahalaga. Yan ang pangunahing motibasyon. Bukod sa magagaling na kasamahan sa lahat ng antas, pribilehiyong masaksihan ito. Salamat Gino, Jerry. Franco, salamat. Jerry, huwag mong hayaang mangyari. Balita lang yan. May ilang tanong ako. Una, may ilang kritiko at analista ng patakaran ng gobyernong Trump, kabilang na ang dating direktor ng NCTC na si Joe Kent, na nagsasabing ang patakaran ng zero enrichment para sa mga Iranian ay hindi talaga patakaran ni Pangulong Trump mismo, kundi ipinilit lang daw sa kanya ng mga Israeli. Nambalikan ko ito at gumawa ko ng munting pagrepaso para sa sarili ko. Napansin kong zero enrichment ang patakaran ng Department of State ni Trump sa unang termino niya. Paintulutan mo akong sumingit sandali. Bilang isang tao na hindi tulad ng binanggit mo ay kasama ng Pangulo halos araw-araw at dumalo sa lahat ng mahahalagang pagpupulong na may kaugnayan sa operasyong Epic Fury. Wala talagang ipinilit sa Pangulo ng Estados Unidos. Si Pangulong Trump mismo ang gumagawa ng desisyon para protektahan ang interes ng bansa at nakikipagtulungan sa mga kaalyado tulad ng Israel na may kahandaang tumulong at kakayahan na ipinagpapasalamat namin. Walang pumipilit kay Pangulong Trump. Mali yung mga hindi kasali sa pagpupulong pero nagsasalita pa rin tungkol dito. Pwede. Mabilis na tanong kay Almirante Cooper kung maaari. Salamat sa pagdalo. Sa panahon ng Operasyong Epic Fury, 13 Amerikanong miyembro ng Sandatahang Lakas ang nawalan ng buhay. Ilan sa kanila ay tila dahil sa mga aksidente sa pagre-refuel ng eroplano at ang iba pa ay sa mga pag-atake ng Iran, kabilang na ang isang pag-atake gamit ang drone. Gusto ko sanang malaman kung maaari ninyong ibahagi sa amin ng detalyado kung paano naging matagumpay ng husto ang mga pag-atake ng Iran. Ano ang mga mahahalagang aral na natutunan at paano ninyo ito ipinatutupad sa hinaharap? Ito ay para mas maprotektahan natin ang sarili laban sa ganitong banta at mga susunod na pag-atake. Malawak ang tanong. Palagi nating pararangalan ang mga nasawi, lalo na ang 13 na nabuwis ng buhay. Mas matinding determinasyon. Pahinain ang motibasyon ng mga puwersang salumat. Nakilala ko ang marami na personal na kilala ang mga nasawi. Marami sa mga naiulat na nasugatan ay nakabalik na. 90% sa kanila ay nakabalik na. Ito ay nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng layunin at motibasyon. Namolekta kami ng 12-dosenang kung hindi man daan-daan ng mga natutunang aral at na iyon ginamit natin ang mga ito ng tactical bilang pinagsamang puwersa. Tulad sa American football, sa halftime o sa pagitan ng mga quarter, ang magagaling na koponan ay nag-a-adjust. Isa tayong mahusay na koponan at ginagawa natin mismo yon. Natuto, ina-apply at nagpapatuloy. Sa mga araw na yan, hindi ako magkokomento. Umabot din ang mga ito lampas sa Centrocom at sa buong pinagsamang puwersa. Organisasyon tayong natututo, kaya dapat itong kilalanin ng pandaigdigang kalaban at mag-ingat sila. Walang duda, nagkaroon din kami ng pagkakataon ng presidente at ako na batiin ang 13 at kanilang pamilya sa Dover. Pinatatatag nito ang aming determinasyon at nakita ko ang pagpaplanong ginawa sa bawat bahagi nito. At ang proteksyon ng mga puwersa, pagtiyak ng Centrocom ay may lahat ng kailangan nila at na sila ay may tamang postura ay palaging naging pangunahing prioridad sa pagsisikap na ito. Uling tanong. Salamat, Sekretaryo Jesus. May ulat na ayon sa intelihensya, magpapadala raw ng armas ang Sina sa Iran habang tigil putukan. Ano po ang masasabi ninyo rito? Totoo po ba ito? Ano ang kahinatan para sa China kung itutuloy nila ito? Alam mo may napakatibay at direktang ugnayan si Pangulong Trump kay Pangulong Xi. Nag-usap na sila at tiliyak ng China na hindi ito mangyayari, lalo na sa pagpupulong nila sa susunod na buwan. Maraming salamat.